salita, bagamat ang mga salitang ito ay nakasentro sa bayan ng Israel. Pero ang layunin ng mga salitang ito, O Diyos, ay napakahalaga maging sa aming mga hintil, na kung saan puso ang nakasalalay dito, Panginoon. Kung papaano kami magpapahalaga sa iyong mga salita at kung papaano kami sumunod ayon sa iyong mga alituntunin. Kaya, Ama, bless mo kami sa umagang ito. Hayaan mo po na maintindihan namin ang aming mga nararapat gawin sa iyong banal na harapan. Kung sa panahon na isinulat ito, Panginoon, ay buhay ang nanatili yung templo na yung pangako ni Haring David na itatayo yung templo, na kung saan si Haring Solomon ang siyang ginamit mo, Ama, para matupad yung pangarap ni Haring David na itayo ka ng magiging tahanan kung saan doon ka mananatili, O Diyos. Lord, alam namin na itong templo na ito ay, yung physical na temple ay ginawa mo itong obsolete na sa panahon namin ngayon, at yung spiritual temple na iyong itatayo, na kung saan bawat isa sa amin ay bahagi ng templo ito, Panginoon, upang ikaw ang manirahan sa gusaling ito, Panginoon, na itatayo mo sa bawat puso at isipan ng iyong anak na pinagpapala mo na makaalam sa katotohanang hatid ng iyong kamatayan sa cross at sa iyong muling pagkabuhay. Ito yung mabuting balita na dapat maintindihan ng lahat, na kung saan, Panginoon, na isa kami sa mga pinagpapala mo. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na maintindihan ang lahat na ito at maging bahagi kami sa pagtayo ng templo ito, ng spiritual temple na kung saan ipinapangako mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging tagapagmana po ng iyong kaharian. Kaya purihin ka sa umagang ito, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga testimony ng iyong mga anak. Salamat sa lahat ng mga kapatiran na narito. At purihin ka, Ama. Dakila ka at tunay na napakahiwaga po ng iyong mga gawa, Panginoon. Kadalasan sa simula, sa umpisa, hindi namin masyadong naiintindihan, pero sa kalaunan, Ama, ay ikaw pa rin po ang nagbibigay ng liwanag nito para sa amin lahat. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito na aming kinalagyan, O Diyos, sa munting iglesyang ito na aming kinalalagyan, na kung saan ikaw ang aming sinusundan. Kung anong halimbawang iniwan mo sa amin at sinundan ito ng iyong mga apostol, ganun din ang aming hangarin, O Diyos, na umabot din kami sa kaganapan ng pananampalataya nito at magiging sakdal kaming lahat sa iyong pananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka, mangusap ka, pakikinig kami, Ama, at tutugon kami, tutupad kami kung anong nais mo. Kalooban niyo po ang siyang masusunod sa aming mga buhay, at aantayin namin may pagtitiyaga, Ama, ang katuparan po na yung mga pangako. Yes, Lord, come, Lord Jesus. Dumating ka na nawa, Panginoon, sa panahon na kami po ay hindi nanghihina, hindi kami nanlulupaypay, hindi kami namamahinga, kundi patuloy kaming mag-aantabay, magbabantay kami sa mga pintuan, na kung saan, Panginoon, sa iyong pagdating, gising kami at masagana yung mga langis sa aming mga ilawan, O Diyos, na hindi kami mangangamba na kami ay iyong itataboy pagdating ang araw na yan. Siya nawa, Panginoon, siya nawa. Tulungan mo ang iyong mga anak sa iglesia nito, na mamagitan kami sa bawat isa, O Diyos. Kaming narito, Panginoon, in behalf of all the members of this church at sa lahat pang dadalhin mo sa iglesia nito, Panginoon, na mamagitan kami, Ama. Tulungan mo kami, kahabagan mo kami, agapayan mo kami, Ama, hanggang sa makarating kami sa dulo ng tagpuin ito, O Diyos, na taglay ang tagumpay. Ano mang mga hadlang sa aming dinadaanan, O Diyos, in the name of the Lord Jesus Christ, we cast them out, Lord, with your power and great mercy upon us, Lord God. Hallelujah. Naniniwala kami at sumasampalataya kami, Ama, na lahat ay magagawa namin
dahil sa lakas na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka at nagilahin ka. Isambay ng ngalan mo, Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise God. Now, isang mahalagang parte ng buhay natin, mga kapatid, as members of the Church of the Living God, hindi lang yung samahan natin, kundi pag sinabing Iglesia ng Diyos na buhay, ito yung pangkalahatan po na body of Christ. Saan mang panig ng mundong ito, nandoon ang mga anak ng Diyos. We are members of the same, that one body na ating pong pinaglilingkuran ay walang iba kundi ating Kristo. Now, pagdating po, ang ating pong topic ngayon is about giving. Nagiging topic po natin ito last Wednesday. Pagkas gusto kong susukan pa ito mga kapatid, sapagkat napaka-importante na ang puso natin ay magiging handa lagi sa pagbibigay. Now, sa church natin, hindi tayo tinuturuan dito na magpapatupad po ng tithing. Hindi po na ito nagiging bahagi ng ating protocol tinanggap mula sa Diyos, kundi ang gusto nating maintindihan natin yung free will na ipinapasya ng bawat puso natin as a child of God. Isang gawain na bumubukal mismo sa ating mga puso at isipan na hindi na kailangan tayo utusan, kundi bukas ang ating mga puso na ipagkaloob sa Diyos kung ano yung nararapat. Dito po sa ating binasa, nakikita natin yung example na binigyan ko ng diin ni Haring David. Noong panahon ni Haring David po ay talagang kung titingnan natin yung kanilang kayamanan, talagang it's overflowing po talaga. Bagamat hindi pa natupad sa kanila yung pangako ng ating Panginoon na ititira sila sa isang lugar na flowing with milk and honey. Wala po silang gagawin doon, kundi talagang tatamasahin na lang yung biyaya ng Panginoon Diyos. Pero sa kanilang kapanahonan ni Haring David, grabe yung kayamanan na ipinapakita sa kanila ng Diyos. At maging sa panahon ni Haring Solomon, hindi po talaga matatawaran yung kayamanan talaga. From David hanggang sa panahon ni Haring Solomon, ipinapakita po ng ating Panginoon Diyos kung gaano siya kasagana kung magbigay. In fact, si Haring Solomon po, nung siya po'y tinanong ng Panginoon Diyos kung anong gusto niya na hilingin sa Panginoon, hindi po siya humingi ng kayamanan. Ang hiningi niya is wisdom, karunungan. Pero nung maiparating niya ito sa Panginoon Diyos, lubos na natuwa ang ating Panginoon sapagkat hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng anumang bagay na material. Ang gusto niya, ang hiningi niya ay karunungan. Kaya nung marinig ito ng Panginoon Diyos, sabi niya, dahil yan ang hiniling mo, pati kayamanan, ibibigay ng Panginoon Diyos sa kanya. At yung kayamanan po na yun, sabi nga ng Bible, ayon sa patutubo ng Biblia, wala na pong higit na mas mayaman pa kay Haring Solomon mula nung likha ng mundong ito at hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Wala nang higit sa kanyang kayamanan. Kaya pinatunayan ng Panginoon Diyos na kung paano sabi ni Haring David, lahat ng pag-aari, lahat ng pag-aari namin ay galing sa iyo. Kaya wala kaming dapat panghihinayangan. Kung kukumpute natin yung binabanggit nga ng Bible, kung ilan po na tumiladang ginto ang inihanda ni Haring David para lang itayo yung temple. Grabe ang thousands of tons. Meron ding umabot pa ng milyon. Imagine mo yung binigay ni Haring David na 350 million yata, kung hindi ako nagkakamali. 350 million kilos ng ginto ang kanyang inihanda para sa templo. Kung ang isang tonelada ay 1,000 kilos, ilang tonelada yung 350 million? Ilang tonelada yon?
Ah, nasa ano? Bite mo sa 1,000. Play. Mahusay yun yan. 350 million. I-divide mo sa 1,000. Ilan? Okay, tuni-tuniladang ginto. Ipalagay natin, halimbawa, 35, kung 3.5 million, nasa 3.5 million yata, 3.5 million tons of gold. Kung sa panahon natin ngayon, every kilos is 1 million. Tapos i-multiply mo pa sa ganung kadaming zero na yan. Grabe yung halaga. Bukod yung ginto, bukod yung pilak, bukod yung bronze, bukod yung bakal, bukod pa yung mga kahoy na in-order pa niya sa iba't ibang lugar. Now, all these things is intended for doon sa pagtayo ng temple. Dahil yun ang sabi nga ni Haring David, ano ako dito sa palasyo, napakagara na akong tila, tapos yung place of worship na ginagawa nila, tuldalan. Kaya nagplano siya. Pero hindi tinupad ng Panginoon Diyos sa panahon na niya, pero nag-prepare siya ng lahat ng mga gagastusin doon sa temple. Now, ang magandang ano doon mga kapatid, yung sinasabi ko ni Haring David, dito sa verse 9. Taas lang natin na kundi sa verse 9. Pakibasa. Masaya siya ang mga tao sa kanilang mga pusang loob sa paghahandog kay Yahweh. At labis din ito pinagawa ni Haring David. Okay. Kung mapapansin natin dito, out of willing heart, na talagang ipinagkalog nila yung mga bagay na yun, thousands of tons, billions of tons na mga precious stones. Pero ang pinakaano doon, yung bukal sa puso nila, na nagdudulot po ng ano, bukal sa puso nila yung pagbibigay, na nagdudulot sa kanila ng sobrang kasiyahan. Sobrang kasiyahan po yung naramdaman niya. Then the people rejoice for they had offered willingly. Walang nag-utos sa kanila, walang nagpapaalala sa kanila every Sunday na you have to give your tithes, you have to give your offerings. Kundi kusang bumubukal sa kanilang mga puso dahil alam nila lahat ng pagmamayari nila ay galing sa Diyos at wala po silang pwedeng maipagmalaki. And by doing this, sa paggawa nito sa kanilang free will na pagbibigay, doon nila naramdaman yung totoong saya at kagalakan na hatid ng ganung pagbukas ng kanilang kalooban sa harapan ng ating Diyos. Which ito yung pinakapunto ng mensahe pagdating po sa ating kapanahunan ngayon mga kapatid. Na kaya tinatawag ko itong human instinct. O yung maka-Kristyanong ano bang instinct? Kusang ano ba sa Tagalog yung state? Yung talagang budhi yung nagpupudyok sa'yo eh. Nakusa mong gagawin yan just to prove na minahal mo ang Diyos at gusto mong talaga maranasan yung pangako ng ating Panginoon. Balik tayo sa unang mga Kristiyano, mga kapatid. Dito natin i-divert. Kasi, maski sa panahon pa nila, bago tayo lumako doon, maski sa panahon pa nila ni Abraham,
panahon nila Jacob, bagamat nagbigay sila ng ikapo, walang nag-uutos sa kanila. Walang nag-uutos sa kanila na magbigay ng ganun. Hindi yung 10% ang importante doon, kundi yung ipinasya ng kanilang puso na magbigay ng ganung halaga. Na which sa panahon natin ngayon, para bang binibigyan ng diin yung halaga, hindi yung kusang loob na ipinapasya ng bawat Kristiyano. Doon sila, para bang pinapwersa mo, thinking na sa pamagitan ng ganung pangangaral, makakaraos ka. Ikaw, nakasintro sa iyo yung nakasintro sa iyo yung pangangailangan, yung intensyon. Hindi talaga doon sa hinihikayat mo yung mga tao na mag-isip, damhin yung totoong kahalagahan ng pagkakaloob, na hindi ito inuutos ang Panginoon Diyos, hindi ito inuutos na ating Panginoon Diyos, kundi kusa itong naramdaman ng isang taong binigyan ng pagkakataon ng pribilehiyo ng ating Panginoon Diyos na mapabilang po sa kanyang kawan. Balik tayo sa panahon ng unang mga Kristiyano. Nangaral si Apostol Pedro, chapter 2 ng Acts. Simula sa verse 1, ipinapakita doon yung katuparan po ng Pentecostes. Bumaba ang Holy Spirit at sa pangangaral po ni Apostol Pedro na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, paniwalaan yung kanyang ginawang pagliligtas sa sangkatauhan. Ang sabi po ng Biblia, nabagbag yung kanilang mga damdamin. Okay. First reaction is from the heart. Kailangan maging ganito yung pagtanggap natin sa Panginoon. Kasi kung hindi galing dito, mauuwi lang sa walang kabuluhan talaga ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi parang kaya ka lang nandyan kasi mayroong nagpupus sa'yo. Merong nagtutulak sa iyo. Pero ang gusto ng Panginoon Diyos na kaya ka nandyan dahil yung mensahe niya pagdating po sa buhay na ipinapangako niya ay kusa mo talagang tinanggap at gusto mo talagang maranasan. Now, sa pangangaral na Apostol Pedro, sabi niya, kung babaybayin natin yung chapter 2 ng Acts na yun, ipinapakita ng puting apostol na ito through the power of the Holy Spirit kung sino talaga ang ating Panginoon Kristo, na siya lang yung tanging pag-asa ng lahat ng tao. Dahil sa lahat ng tao ay nawalay sa Panginoong Diyos, nawala ng pag-asa dahil sa kasalanan, pero ito dumating ang ating Panginoon Kristo, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa katubusan ng lahat, at in-offer ito sa lahat ng tao na sumasampalataya, naniniwala sa kanyang pagliligtas. Now, doon sa mga naniniwala, nabagbag yung kanilang mga kalooban, kaya sila nagtatanaw. Pinakita doon, 2:37, nagtatanong sila, anong gagawin namin? Okay, pinapahayag niya Apostol Pedro, sabi ng Apostol Pedro, sumampalataya kayo at pagsisihan nyo yung inyong mga kasalanan at magpahugas kayo sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo para mapatawad yung inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo yung kaloob na Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit is the most important part doon sa ating buhay. Okay, lahat may mga posisyon binibigay ang ating Panginoon. Baybayan, pag binaybay natin yan, hanggang sa mga last verses ng chapter 2, nakikita natin yung outcome. Makibasa po. Acts chapter 2, simula sa 42 hanggang 46. 46 to, 47 yung last verse. Okay, pakibasa. Hanggang 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sige. Dahil sa maraming himala at
sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay. Ano nakikita niyo mga kapatid? Ano nakikita niyo doon sa kanilang pagtanggap sa ating Panginoon? Sumampalataya sila, nagsisi, and after baptism, ito yung kanilang ginagawa. Ngayon, hindi naman natin masasabi dito na kaya nila ito ginawa sapagkat laging ipinapangaral ng apostolis na magbigay kayo. Huwag niyong panghinayangan yung inyong mga ari-arian. Wala pong ganung senaryo doon. Kundi tinanggap nila ang ating Panginoon Kristo at sila'y natutong sumunod at hindi na nila pinanghinayangan yung kanilang mga ari-arian. They freely give what is kung ano yung kakayanan nila at anong nagiging bunga. Anong nagiging bunga ng kanilang ginagawa? Nagiging kaluwagan sa kanila yung ginagawa nila. At the same time, yung naging resulta nun is kasiyahan. Sino ang sa palagay ng mga kapatid, sa ganung sitwasyon, sino ang higit na nasisiyahan? Pagkamat lahat sila nasisiyahan eh. Hindi lang yung binibigyan. Di ba? Masaya tayo pagka tayo nabigyan. Tama ba? Pero spiritually, mas masaya po yung naramdaman doon sa mga nagkakaloob. Kaya yung kasiyahan nila, buong kongregasyon naramdaman. At makikita natin na hindi ito ipinupwersa sa kanilang gawin, kundi out of their willing heart. Kaya nga sabi ko dito, nung nangaral sa Apostol Pablo, sa chapter 20 ng Acts, verse 35, ano sabi doon niya Apostol Pablo? It is more blessed to give than to receive. Mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad pala. Mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. But the reality na gusto mo talagang maramdaman yung kasiyahan ng puso mo na hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang pantayan ng anumang kasiyahan dulot ng salita ng Panginoon, is true giving. Nakikita natin sa kanila, alam mo, naging example yung kanilang ginagawa. Sabi nga dun sa 47, anong nangyari sa 47? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay. Sundan natin. Anong nangyari? Nagpusa sila. Nagbunga ito sa lahat ng tao. Sinundan ng mga tao. Pero hindi maalis yung katulad po nila. Sinong naalala niyo? Hindi dapat tularan. Yung example na ginawa nila sa pagbibigay, lumaganap. Pero mayroong gumaya na mag-asawa na nagiging dahilan ng kanilang maagang pagkamatay. Si Ananias at si Sapphira. Sapphira talaga. Sapphira talaga. Now, dahil sa nakikita nila na ginawa ng mga nauna sa kanilang mga mananampalataya, nagiging huwaran na yung mga ginagawa ng iba, gumaya din sila. Kasi marami din silang pag-aari. Hindi naman sinasabi ng Panginoon lahat ng pag-aari mo, ibenta mo na yan, huwag mo nang ibigay. Hindi naman ganun eh. Yung mga sobra-sobra nilang mga pagmamahari na wala namang pakinabang,
nagpasya sila na a part of their assets ay ibenta nila at ibibigay mo sa mga nangangailangan. Ang problema, nung magkaroon na ng nung nabenta na, nakita siguro nila malaking halaga eh. Sabi ng mag-asawa, nagkasundo pa yung mag-asawa eh. Pera. Total pera naman ang pinag-usapan. Sabi nga sa pera. Ano kaya gagawin natin? Malaki naman to eh. Sabihin na lang natin, ito lang yung pinagpintahan. Anong nangyari? Ano ang umusbong sa kanilang puso? Ang sabi nga ng Bible, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong nangyari sa kanila? Nagkaroon po ng hinayang, nagkaroon ng greed. Umusbong po sa kanilang puso yung pagiging ganit, pagiging gahaman. Puto na inganyo ka na sana eh. Maganda na sana yung ginawa mo. Isa ka ng anak ng Diyos. Isa ka ng napamila ka na eh. Pero kapag umusbong, pinahintulutan mong umusbong yung panghinayang. At alam nyo, sa panahon natin ngayon mga kapatid, ito yung patalagang umiiral, maski sa mga Christians. Lagi tayo nang hinayang sa mga bagay na hindi natin dapat panghinayangan. Kung minsan, mas pinanghinayangan natin yung mga bagay sa mundo ito kaysa mga bagay na makalangit na ipagpapalit natin kadalasan. Pero salamat nga sa panahon natin ngayon sapagkat we are under grace. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Panginoon. Inuunawa tayo lagi ng ating Panginoon at bukas lagi yung kanyang pintuan ng kapatawaran ng lahat ng uri ng kasalanan sapagkat we are under grace. Pero alalahanin niyo mga kapatid na hindi mananatiling ganito ang ating katayuan. And also we are under training. Habang tayo ay papunta doon sa pangako natin kay Diyos na ipapasok niya tayo sa kanyang kaharian, ito yung training ground kung fit ka ba talagang mamuhay doon. At alalahanin natin na ang kalaban natin sa mundong ito, hindi po ang devil. Hindi po ang devil. Ang inanyayahan lang ng devil na i-worship siya, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero pagdating po sa atin bilang mga mananampalataya, ano ang kalaban ng ating Panginoon Diyos? Ano ang kalaban ng ating Panginoon Diyos? Kung bakit tayo nahihinder, bakit tayo natitigilan, bakit tayo hindi, kung minsan parang nakuudlot yung ating pagkikipag-unayan sa Panginoon Diyos. Bakit? Ano ang kumakalaban? Ha? We are battling against the love of money. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus na nakakaawa ang magiging sitwasyon sapagkat dalawang Panginoon ang hihiral. At alalahanin nyo na you can never serve two masters at the same time. Kapag pinagsabay mo yan, maaaring ka mong ano yung isa, mamahalin mo yung isa. Hindi ka pwedeng yung sinasabi ng iba na dapat magiging ano ka, na realistic ka, dapat maging maging pantay mo yung ano. Yung balanse, dapat maging balanse yung pamumuhay. Hindi po katwiran ng mga mananampalataya yung mga kapatid.
dapat lagi kong nakataas yung para sa Diyos. Pagka binalansin mo yan, maaaring iiwanan mo yung isa, mamahalin mo yung isa. Wala po kasing balansin pagdating po sa pagmamahal. Pagpapahalaga natin sa Diyos at sa pera. Kailangan kung mahalin mo ang Diyos ng totoo. Kung sa pera, di sa pera ka. Kasi kung ibabalance mo yan, magsasayang ka ng panahon. Hindi ka mananalo. Hindi ka magtatagumpay. Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, walang sinumang tao na pwedeng mag-silbi sa dalawang Panginoon. It's either between God and Mammon. Hindi po sinabi ng Bible na between the devil and God, wala po ganun. Pera po ang umihikayat sa atin ngayon. Sa ating panahon ngayon mga kapatid, pera at ang Diyos ang naglalaban. Napapansin niyo? Pera at ang Panginoong Diyos ang naglalaban. And maski sa mga churches, natatawa nga ako dun sa mga ng shelter eh. Sabi, bali mag-lockdown na tayo, total may online naman, basta yung mga tithes and offerings nyo, ibigay nyo online. May Gcash naman, mayroong may mga ano naman na huwag niyong kaligtaan yan. Tungkulin niyo yan at mananagot kayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi po nakatulog yung ating paglilingkod. Wala po sa anumang bagay kasi kung doon natin susugan sa ganung mga pangangailangan ng tao. Lahat naman tayo laging may pangangailangan. Amen? Walang kabusugan ng tao, maging ang mga pastor, mga kapatid, wala rin kabusugan. Habang dumadami po yung ina-acquire nilang wealth, patuloy nila yung isususok sapagkat they can never be satisfied with anything material. Anumang material na mga bagay, wala pong satisfaction ng tao sa mga bagay na material. The only thing that can satisfy us ay yung ating relasyon sa Panginoong Diyos. Now, if we want to give, kaya nga sabi nga ng Bible, 2 Corinthians chapter 8, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigit. Pakibasa nga yung una nila, yung sitwasyon nila sa verse 1. Simulan nyo sa verse 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakikitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Praise God. Ano yung dumating sa kanila? Mahigpit na kahirapan. Matinding kahirapan at yun ang naging mahigpit na pagsubok sa kanila. Totoo naman talaga yun eh. Pagdating po sa pangailangan mga kapatid, lagi natin itinuturing talaga yan na talagang mahigpit na pagsubok sa buhay natin yan. Kasi kumakain tayo, meron tayong ginagastusan, ang dami nating binabayaran. Talagang hindi po biro ang pagsubok na yan sa buhay natin kapag dumating tayo sa mga ganyan. Lahat yan ay nararanasan. Maski nung panahon nila, hindi pa uso sa kanila masyado ang pagkakaroon ng matinding pangailangan sa pera. Pero nagiging matinding pagsubok sa kanila yan. How much more sa atin ngayon? Amen? Kung sa kanila nagiging mahigpit na pagsubok ang kawalan, gaano pa kaya sa atin? Na hindi nga nasanay na tayo sumakay lagi ng sasakyan. Sa kanila, yung 10, 15 kilometro hanggang 20 kilometro, nagagawa nilang lakarin yan. Tayo isang kanto ang pagitan na napapagod na tayo maglakad, gusto na natin sumakay. Kaya kung nung panahon nila, nagiging mahigpit na pangangailangan ko ang kawalan ng pera, mas mahigpit mas matindi sa atin ngayon. Amen. Sige, tuloy. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, Ngunit sa kabila ng ganong kalagayan, sa kanilang paghihikahos, anong ginawa? masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na
Praise God. Pinipigilan na nila ng Apostol Pablo. Alam kasi ni Apostol Pablo yung sitwasyon, huwag ka nang magbigay. Pero anong ginagawa nila? Nakikiusap pa sila. Hallelujah. Gusto namin maging bahagi. Kahit na kami nahirapan, alam namin marami pa rin kami kapatid na nahirapan, gusto namin tumulong. Lord. Saan nagmumula? May nag-utos pa sa kanila, pinipigilan ka na nga eh. Amen. Pinipigilan ka lang magbigay, pero gusto mo talaga magbigay sa galing dito yun eh. Amen. Na walang nag-uudyok sa'yo, walang nag-uutos sa'yo, but out of your pure heart that you want to serve God. Gusto mong paglingkuran ng Diyos, gusto mong maranasan yung pangako ng ating Panginoon. Nobody can stop you. Praise the Lord. Amen. Sige, tuloy. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, nandoon yung sikrito. Bakit nagagawa? Nakita niyo yung sikrito, mga kapatid? Ano yung sikrito? Bakit nila nagagawa? Ha? Relationship niya kayo. Una nilang binigay sa Diyos yung kanilang sarili. Purihin ang Panginoon. Kaya nila nagagawa sa kanilang kapwa-tao because una nilang ibinigay yung kanilang sarili sa Diyos. And this is the main mino ng ating pagiging mga anak ng Diyos. We have to give our life first to the Lord bago tayo makakagawa ng mga bagay na kasiya-siya sa ating mga kapwa. Hindi na ang isang mananampalataya, mga kapatid, na natutong magmahal sa Diyos at sa kanyang mga kapwa mananampalataya at maging doon sa lahat ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kung gusto niyang tumulong, hindi na kailangan niyang utusan. Pero mabigat ngayon ang labanan eh. Kung gusto mong tumulong, ikukulong ka. Nakuha niyo yung kahapon na namin. Mga nga, di ba buhay mo kapag gusto mo tumulong? Sinong naalala niyo? Narinig niyo ba siya, no? Francis Leo Marcos? Kasi ano siguro? Ha? Hindi naman nagulong si Tigo eh. O pero inano siya, loading. Dinala siya sa ano? Kasi kailangan palagi ipapaalam pa rin sa Papailalim po sa pamamagitan. papailalim ka pa rin. Tama naman yun. Pero yung nangyari nga kay ano, na yung sa ngayon nagiging usap-usapan yun na ang hirap palang tumulong ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi kapag nagpusang loob kang tumulong sa iyong kapwa, ikukulong ka ng NBI. Pero sa ating mga mananampalataya, sa kanila yun, sa ating mga mananampalataya, tinuturuan tayo kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating mga kapwa. And this is the very essence of being a Christian. Magtalo-talo na. Sa ngayon, ang pinagtalunan lagi yung mga salita ng ating Panginoon Diyos. But we as Christians, we have to offer ourselves. Tumulong tayo sa ating mga kapwa-tao. Huwag nating paglabanan yung mga salita ng Diyos sa ating mga, kung ano man yung natutunan natin. Ipakita natin ito sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Sapagat only by doing this, malulugo ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi ng ating Panginoon Kristo pagdating ng panahon, sabi niya, pagbubukurin niya yung tupa at kambing, di ba? Chapter 25 ng Mateo. Sabi niya, yung mga tupa dito kayo, kasi ang ginawa nyo, pinakain nyo ako, dinamitan nyo ako, tinulungan nyo ako. Sabi ng mga kasama niya, sabi, kailan ka namin tinulungan ba yun? Kailan ka namin dinamitan? Wala naman kaming ginawa sa'yo. Anong sagot ng ating Panginoon Kristo? Kung anong ginawa nyo sa inyong kapwa, pagtulong nyo, pagbibigay nyo ng anumang pangailangan na kaya nyo gawin sa inyong kapwa-tao, ginagawa nyo sa akin. Paano nangyari yung sa mga kambing na inilagay sa kaliwa? Pari-parihong anak ng Diyos yun eh. Pari-parihong nakakaunawa sa kanyang mga salita. Pero anong nangyari sa kambing?
hindi natulungan yung kanilang mga sariling tumulong sa kanilang trabaho. Marami silang alam tungkol sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi nila ito inilalagay sa tamang dapat nilang gawin para malugod yung Diyos sa kanilang pinaglilihan sa kanila. Anong ginawa? Sabi nung mga kami, kailan ba? Wala naman kasi kami pagkakataon na tulungan ka. Saka hindi ka na namin pwedeng matulungan na nasa dami ng tumulong sa iyo. Alam niyo ba nung mga ating Panginoon sa Kristo ay nagkatawa-tawa mga kapatid? Kung sino yung mga tumutulong din sa kanya, mga kababaihan po, chapter 8 ng Lucas. Hindi po siya, dahil pagmamayari na yung lahat ng bagay, hindi po lahat na ginagawa niya sa magic. Nabubuhay siya sa pamagitan po ng tulong ng mga naniniwala po sa kanya layunin sa sangkatauhan. Luke chapter 8 verse 1 and 2. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangalat siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang nalalas. Si Juana na asawa ni Casu, Musa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Inutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga anak. Sila yung tumutustos sa pangailangan natin by Kristo. Out of their willing heart. Kaya ang sabi po ng ano yung natutunan ng mga taga-Macedonia. Sa kabila ng kanyang nararanasan, ulitin ko mga kapatid, pagdating ko sa pangailangan, maski sa panahon natin ngayon, kung sila'y nahirapan o mas nahirapan tayo ngayon, mas matindi ang pangailangan natin ng pera ngayon kaysa pera sa kanila noon. Tama ba? Pero, kung naramdaman nila yung talagang matinding pagsubok na yun, kapag dumating din naman sa atin itong mga ganitong mga problema, talagang matindi talagang pagsubok ito sa ating mga problema. Pero ano nang disiplito nila, bakit nagiging masaya yung kanilang pamumuhay as a Christian in spite of all the sufferings na kanilang naranasan? Because they give first to the Lord. Binigay nila yung kanilang buhay mula sa Panginoon Diyos. Then, pagdating ko sa kanilang kapwa, talagang pull out yung kanilang ginagawang pagbibigay. Now, sabi nga ng Galatian, Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. alam niyo kanina na nabanggit nga ni Sister Leone, ano yung nagiging aral ng pag-ibig? Ano yung sabi niya sa kanyang mga anak, matuto tayo mag-sing. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa tao yun, that is konda pangailangan sa laman. Kasi in times like this, meron kang maluluko. Diba? That is for the flesh. Pero sa mga anak ng Panginoon Diyos, iyan natin tuhorin. Nasanay tayo sa mga ibinibigay. Halimbawa, katulad naman ang nagtatrabaho yung mga anak. Maski sa amin, nabubuhay kami sa pagtatrabaho na ng mga aming mga anak. Pero lagi ko itunuturo sa aking mga anak. Sabi ko, lahat ng pinagpagmura niyo, huwag kayong lahat ng tinatanggap ng biyaya, huwag kayong manghinayang na ibalik kung anong para sa Diyos. Kasi once na kinuha yan ng Panginoon, isang iglap lang yan eh. Ano mang pinagtatamasa mo ngayon? Ano mang oras na gustuin ng Panginoon Diyos na alisin sa iyo yan, magagawa niya yan. Pero kapag sinanay mo ang sarili mo sa pagbibigay,
May pangako lagi ang Panginoon Diyos na in everything that you give, may laging kapalit na biyaya yan galing sa Kanya. Kaya huwag mong katakutan na ikaw ay mawalan. Huwag mong panghinayaan, kasi kailangan mo rin ito, hindi ko ito dapat ibigay. Mga kapatid, sa isang mananampalataya, huwag mong sanayin sa ganun yung sarili mo. Kasi hindi ka kailanman tatanda sa Panginoon Diyos. Hindi ka kailanman hindi ka magmamature sa Panginoon Diyos. Kapag lagi mong iniisip yung pangangailangan mo. Anong sabi ng ating Panginoon? Chapter 6 ng 16 ng Lucas. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang. Praise God. Maubos man niyang kayamanan niya. At palagay nyo, kahayaan ng Diyos na mga maubusan kayo, mga kapatid. Palagay nyo. Hindi po. Naranasan nyo ngayon, pandemic, wala tayong matrabaho. Di ba? Ang daming nahihirapan. Pero, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Purihin ang Diyos. Kaya lang tayo nahihirapan kasi lagi tayo nanginayang. Sanay na rin. Nasasanay tayo na parang yun na lang yung kabubuhay natin. Pero alalahanin nyo na kapag ginamit mo yan sa tama, maubos man yan, wala kang dapat alalahanin sapagkat mayroong Diyos na nakatingin sa iyo at nagbabantay sa iyo. Alam ng Diyos ang iyong pangailangan sa araw-araw. Kaya sinabi niya, maubos man yan, wala kang dapat ipangamba, may tatanggap sa iyo sa langit. Kaysa lagi kang nag-alala sa buhay mo na yan, kung ihulog ka naman sa impyerno, may mapapala ka ba? Lagi kang nag-alala, lagi kang nagiging balakid pa yan sa buhay spiritual mo. Kaya mayroong malaking bagay po mga kapatid na matutunan natin, na buksan natin yung ating mga puso. Hindi magtatagal darating yung ating tagapagligtas, pero ang ating sabi nga ng chapter 73 ng mga awit, marami po laging ang sinasabi tungkol sa langit, pero yung mga paa ayaw umalis sa lupa. Always praising God, thanking God, always talking about God, but yung kanilang paa ayaw umalis sa lupa. Anong ibig sabihin mo? Laging nangingibabaw yung mga bagay na nasa mundo nito. Kaya sabi nung sumulat ng chapter 73 ng Psalm, si Asaph yata dyan na sumulat, isa sa mga musician ni David. Sabi niya, kamuntik na akong madupilas sa nakikita kong mga kapatiran din sa loob ng iglesia, sa mga mananampalataya. Sa kanila kasi, isang iglesia po ang talagang place of worship lang nila sa Jerusalem. Pero lahat ng mga Israelita, sabi niya, pakibasa nga niya, tingnan nga natin. Chapter 73 ng Psalm, verse 1 hanggang 8 yata, kung hindi ako nagkamali. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos bumaksak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Sino siya? Sinong ano yan? May talaga dyan? Ha? Tama. Okay, si Asaph yata yan, hindi ako nagkamali. Okay, sige. Sa isang taong matuwid, gaano man katuwid ka sa iyong pamumuhay mga kapatid, may mga pagkakataon na madudupilas ka. Bakit? Nakikita mo yung nangyari sa kapaligiran mo. Sige, pakituloy. Sa taong mayabang, ako'y naiingit niya at sa biglang yaman ng mga masama, ni hindi nagdanas ng anumang Bakit siya kamuntik na madupilas? sa taong mayabang. May mga mananampalataya na hindi naman katulad niyang tapat sa paglilingkod sa Diyos. Mayayabang na. Hindi na nga naglilingkod sa Panginoon, sila pa yung mayaman. Sige, pakituloy. Ni hindi magdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat na naway malakas. Di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinaranas ang buhay ng bibig. Ang pagmamalaki ay umukwitas at ang dinaramit nila ay pagdarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang mga isipan.
ay pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang dayon sa buhay ay ang pag-aari sa kapwa nila lang. Ay, Diyos bang nasa langit ay inuungayaw, labis kong maputos sa mga nilalang. Praise God. Kaya, sumusunod patilingkod ng Diyos, anumang sabi, paniwala ng Diyos. Patilingkod ng Diyos, napapasunod nila. Yung mga tapat na naglilingkod sa Diyos, napapasunod nila. Mga mananampalataya din naman eh. Pero sabi nga ni Asa, mahirap yung ganong sitwasyon. Kumama pa, babasahin mo yan pa, no? Sabi niya, di bali na ganun na aking sitwasyon, basta maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Pagkamat nakakaingit, yung mga taong sa kabila ng kanilang pagbabaliwala sa Panginoon Diyos, nagsasalita sila tungkol sa ating Panginoon, pero yung kanilang mga paa nakalikid sa lupa, sila yung nagmamayabang, sila yung gumaganda yung kanilang pamumuhay. Pero yung mga nagtitiis, yung talagang naghihigaw, sila pa yung inaapi, sila pa yung laging nagiging huntahan nila. Na ayun, ang mananampalataya na yan. Kawawa yung mga yun. Nalaligo-ligo nagsisimba yan. Tapos wala namang kinakain. Samantalang tayo, panaypunin natin sa Panginoon Diyos. Pero sagana tayo. Pero mga ganon. Sabi ni Asa, sa bandang huli niya, mabasahin niyo, hindi pa rin ako magpapadala sa kanilang pang-aapi sa akin. Maglilingkod pa rin ako at mag-aantay pa rin ako sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat kailanman hindi pababayaan ng Diyos yung mga tapat ng mga lingkod. Amen? Kailanman hindi pababayaan ng Panginoon Diyos yung kanyang mga tapat na nagmamahal talaga sa Kanya. Kaya nung sabi, balik tayo sa Galatian. Sa pagdating sa flesh, mga kapatid, unawain natin maigi. Huwag nating sanayin, mga kapatid. Ano bang ipon natin sa mundong ito? Pagdating ng taghirap na ganito, kapag hindi ka tinutulungan ng Diyos, walang magagawa yung iniipon. Walang magagawa yan. Hindi yan yung aral na naispakita ng Diyos sa atin. Ang aral na gusto ipakita sa atin ng Diyos ngayon, kahit na mawalan ka ng trabaho, kahit mawalan ka ng source of income, magsusupply siya dahil anak ka niya. Amen? Magsusupply siya. Anak ka niya. At higit sa lahat, sige, pakipasa yan. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Praise God. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Okay. Kung hindi natin malalabanan at laging nag-aagawan ng posisyon niya ng dalawang yan, mahirapan tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin gawin para ang Diyos ay matutup sa ating mga buhay. Kaya nga, ang pinakasigurito dyan, mga kapatid, nakikita ko yung sinasabi nga ng 2 Corinthians. Bakit nila nagagawa yung ganong sitwasyon out of severe famine na naranasan nila? Pero yung kanilang passion to give, yung passion nilang tumulong sa kanilang kapwa ay hindi po na nawawala. Sila pa nga yung nagpupumilit, pinipigilan na sila. Ang sekreto nila, bakit nila kaya nagtatama, kung tingnan natin doon, nagtataka din sa Apostol Pablo, bakit nagagawa ng mga tao itong ganitong uri ng pagbibigay? Pero yun ang nakita niya. They give first to the Lord. Yung kanilang mga sarili, ibinigay muna nila sa Diyos. Then, sa kanilang mga kapwa na ipapakita ang lahat ng bagay na alam natin na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Now, balik tayo dun sa mga kapatid. We are preparing to make a temple. At bawat isa sa atin ay ginagawang templo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Na kapag nag-gather together tayo na nagiging maayos yung takbo ng ating pamumuhay as a Christian,
gagawin tayong spiritual house ng ating Amang nasa langit. Siya'y maninirahan sa atin as His body, and He is the head of this body, the church. Kaya ano sabi ni Apostol Pedro? Chapter 2 ng unang Pedro. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakboy ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang Tulad mga ng batong buhay, tayo ay nalantulad ng mga batong buhay na pinag-uugnay-ugnay upang maging templong spiritual. Sige, tuloy. bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilagay ko sa sayon ang isang batong panuntukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Hindi mapapahiya yung sino mang sumasampalataya sa Kanya. Hindi po natatapos sa pananampalataya, mga kapatid. Ang hangganan po ng pananampalataya nito is to do good works before God. Amen? Hindi lahat ng mananampalataya po, bagamat magsisimula sa pananampalataya ang lahat. Hindi ka pwedeng gumawa ng mabuting kalugod-lugod sa Diyos kung hindi ka isang mananampalataya. Pero once na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Diyos, you have to battle doon sa naglalaban sa kaluluwa natin between the flesh and the Spirit of God. Magkalaban po ito. Uudyukan ka ng Espiritu ng Diyos pero yung laman mo lumalaban. Pero once na napapasuko mo ng Espiritu ng Diyos yung laman mo, ang magiging resulta po yung nagagawa po ng mga mananampalataya. Which, ito yung modelo natin na gusto natin masundan yung kanilang yaman. Ang gusto natin loobin nawa ng Panginoon Diyos. God will open our hearts and minds. Walang mag-uutos sa atin na gawin mo ito, pero out of your heart, out of a willing heart, magiging bahagi tayo ng isang isa sa atin. Para mag-grow tayo as a spiritual house na magiging tahanan ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang dito, kundi hanggang sa buhay na darating. Salamat sa ating Panginoon. Ang pagbibigay hindi lamang po in terms of material things. Pero sa ating panahon ngayon, we can, sabi nga ng karamihan, we can give without loving. But we cannot love without giving. Pwede kang magbigay na hindi mo mahal yung kapwa-tao. Mga sobra-sobra. May pamilya yan na, sige, para sa sunod na eleksyon, iboto mo ako. Kukunin ko yung mga kalooban nyo. Para pagdating ng halala, tatakbo ako. At talagang hindi na kayo mapapa. Mahal ko ba kayo? Hindi. May pangailangan ako. Pero ang isang taong natutong magmahal sa Diyos, hindi po siya mapapalagay sa kanyang kinagin, kundi ang maghangad lagi makatulog sa kanya. At yan ay galing sa Diyos na inilagay sa puso natin. Walang kailangan magpupili dyan. Walang kailangan magpupili dyan. Kundi pusang pumunta na yan. Dahil minahal mo ang Diyos na pumunta. Kaya alam nyo, sabi ko nga sa akin, malala ko lagi sila. At pasalamat ko yung katayuan ni Jay. Pagkat pinagkatiwalaan siya ng kanyang amo at sa Panginoon Diyos, lahat ng mga parin ko sila. Pero habang kami, dalawa naglagi ng papapunta na tayo sa pahirap na ng pahirap yung sitwasyon natin as Christians. Sana loobin ng Panginoon Diyos. Huwag mong i-ano ko yung sarili mo dyan. Kasi ikaw ang unahin din eh. Once na pinapairal yung Catholic Society as a manager, lahat na, tuwa-tuwa ka siya, binigyan siya ng black card ng tawag ito, ng, ewan ko kung
BPI or sa Union Bank, basta ang dalawang bangko na yun. At alam niyo ba ang isang black card, ang credit niyan, yung credit line niyan is walang limit. Yes. Pero sa ngayon, nililimitahan siya ng boss niya ng 1 million per month. Sabi ko pag-iingan nyo yan eh. Kailangan mong kontrolin yung sarili at kung sakali man ipapatupad na yan at kailangan kasi pagka pinahiral na yung cashless society at hindi na sa pamagitan ng card, yung mga card na yan, anong pala yan eh, preview yan doon sa talagang darating na kukontrolin na yung sarili mo na hindi ka makakabili, hindi ka makakapagtinda, lahat ng transaction mo ay papamagitan ng biochip na yan, yung mark of the beast. Sabi ko na, bigyan ka nawa ng lakas ng loob ng Panginoon at tanggihan lahat ng kalukulang sa tunan. Maganda naman yung sagot niya sa akin, sabi niya, hindi naman sila makapagbigay sa akin ng kaligtasan pa. Importante pa rin yung kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong kalimutan yan. Huwag mong panginayangan anumang alok niyan kung sakali tumating sa buhay. Lahat ng mga bagay niyan is part lang ng buhay. Pero yung buhay na inaasahan natin, yung buhay sa piling ng Panginoon, hindi mo naman. Nangangamba ako sa kanila eh. Kay Juas, kasi parang naano sila doon sa, at ako, nagpapasalamat ako sa ngayon kasi ang nagkasusuporta sa akin pagdating dito si Juas. Pambayan natin dito sa church. Sila ni Jael ang nagpapasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Pero lagi ko pinapaalala sa kanila, huwag niyong mahalin yung kalagayan yung ngayon naging sa material things niya. Sapagkat hindi yan makapagbigay sa inyo ng kaligtasan na yung mga kalagayan. Kailangan i-prepare niyo yung mga sarili niyo na huwag niyong paghinayangan yung mga bagay na yan kung sakaling dumating yung time. Kasi itong sabi ko nga, sa tingin ko, hindi na ito talaga magpabalik sa normal. Yung kalagayan natin. Pag tuloy-tuloy na ito, itong mga social distancing na ganyan, lagi ka naka-face mask, parang tapos lagi kang alok ka sa yung kapwa-tao, hindi na maibalik yung dati na pwede kayong magyayakapan, pwede ipadama yung sa isa't isa sa pamagitan, wala kang mga maibibigay, pwede mo siyang yakapin at wala na yan, hinaglangan na tayo ng sanlibutan eh. Amen? Ano pang kasunod nito? Ano pang kasunod nito? Kaya, mga kapatid, the only thing na pwede natin gawin, give ourselves first unto God. Ibigay natin yung ating mga sarili sa Diyos. Yung lahat na nandito, mga mahal natin sa buhay, lahat ng mga ari-arian natin dito. Huwag natin itong gawin first priority ng ating mga sarili. Ang gawin natin first priority natin ay yung ating relasyon sa Diyos. Paano natin ito talaga ma-maintain, hindi man ma-maintain, madagdagan pa natin yung ating spiritual fervor, yung ating pagsusumigasin. And ano man ang pwede natin gawin mabuti ngayon sa ating kapwa, gawin na natin. Parang nag-iimpok tayo, simulan natin ang pag-iimpok talaga ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Kailangan natin itong gawin. Hindi na tayo babalik sa dati nating ginagawa. Maniwala kayo sa akin. Papunta na tayo sa iba pang level ng kapighatian nito. Sana matupad na lang yung sinasabi ng iba eh. Na bago mag-great tribulation, kukunin na yung mga anak ng Panginoon. Gusto ko na yung mga kapatid. Para hindi na natin maranasan yung mas matinding hirap pa kaysa sa hirap na ating dinanas ngayon. Pero ano man ang kalooban ng Panginoon Diyos, sapagkat maliwanag ang Biblia, darating siya pagkatapos ng matinding kapighatian.
Subiit, ang mahalaga, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Wala tayong dapat katakutan. Alisin nyo lahat yung inyong fear, lahat ng inyong pinag-alala, mga kapatid. Palitan natin ito ng totoong pagmamahal, pagpapahalaga sa Diyos. Anything that is in the world will not lead us into entering into the kingdom of God. Pabagsak na ito ng pabagsak at tayo namang mga mananampalataya, sabi nga ng Bible, paunti na ng paunti yung mga totoong mga mananalig sa ating Panginoon. Kaya yung nasabi nga ng ating Panginoon na sa aking pagbabalik kaya, meron pa kaya akong dadat ng mananampalataya? Hopefully, yung mga kasama natin sa Church of the Living God, isa tayo sa mga taong dadatnan ng Panginoon Diyos na nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Para yung ating pagpasok sa kanyang kaharian ay hindi po magkakaroon ng question mark. Ang Diyos ang hahatol sa ating lahat. Siya po ang nakakalam ng ating kalagayan. But we always pray and hope that what God has promised unto us, He will fulfill all these things na ayon po sa kanyang biyaya at kahabagan sa atin. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. From time to time, nakakagawa tayo ng hindi tama. Pero salamat nga sa Diyos na pagkitungan sa kanila. We are under grace. Nasa ilalim tayo ng biyaya at grace and mercy. Yung biyaya niya at abang sa atin. Lang laging nangingibabaw. But meron pong hangganan ng lahat. Meron hangganan ng lahat. Kaya nga ngayon pa lang, loobin ng Panginoon Diyos na datnan na tayo ng tamang isipan. We can never judge anybody. Wala po tayong karapatan hatulan ng bawat isa sa atin. But we have to pray. We have to pray. Manalangin tayo. Palagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok natin karamit sa buhay na ito. Then, we will receive a rich welcome in heaven. Pagdating ng panahon na yun, masarap pakinggan yung sasabihin ng ating Panginoon Diyos, "Welcome, my son. From now on, I will be your God and you will be my son." Entering into the kingdom of God. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Puso natin, kailangan po natin para po sa ating pagbibigay, hindi lang ng mga